Hello, good morning po mga kapatid. Muli po tayong mag-uusap, mag-aaral ng salita ng ating Diyos Ama sa Langit. At kahit po medyo na-busy po ako nitong nakaraan dahil marami po akong naging gawain. Kaya lang po ay kailangan po talaga na ipagpatuloy ito dahil para lalong ang ating katawang lupa ay lumakas. Hindi lang ako, tayo pong lahat na laging nagmimithi na marinig ang mga kalooban ng Diyos. Unang-una po ang kalooban ng Diyos na ating susundin ay ito po para din po sa atin. Tayo rin po ang magbe-benefit nito kasi sa pagkain po natin ng salita ng Diyos, ang pinapakain po natin ay ang ating espiritu. Yung espiritu po nating nasa loob. Yung panglaban sa mga minimithi ng katawang lupa na hindi ayon sa kalooban ng Diyos kundi ayon sa panlaman. Kaya po kailangan po natin talaga sa totoo lamang po, kung hindi lang din po ako busy o kung hindi lang ako lamang din po kasi ang kumikilos, kaya medyo masyado pong tawag dito, ang aking katawan lupa ay masyadong pagod sa dami ng gagawin. Hindi, talagang ang pahinga lamang po ay tulog. Yun lang. Kaya po, ito po, mag-umpisahan na po natin para tayo makarami. Ang atin pong babasahin ngayon ay ang continuation ng Hebreo. Ito pong Hebreo, yung 6 and 7. 6 and 7. Kung magagawa natin hanggang 8, napakaganda po. Kaya, babasahin ko po sa inyo ito, pero simulan po muna nating manalangin. Samahan niyo po ako, at kung meron kayong mga kahilingan na inyo pong ninanais sa buhay nyo, ay ilalapit po natin sa ating Diyos Ama sa Langit, na buhay at dakila, na ang lahat ng ang kanyang mata ay nasa lahat ng dako, kaya ano man ang ginagawa natin sa araw-araw ay nakikita niya. Kaya po ano man ang ating gustong kahilingan, kapag tayo sumusunod na sa kanyang salita, ay madali na po nating makakamit iyon. Lalo na po ito'y ayon sa kalooban niya o hindi sa pangmundo lamang. Kasi po ang ating Diyos Ama ay marunong, mabuti at mapagbigay, mapagmahal, lalong-lalo na po pag alam niya na ang ating pangangailangan ay kailangan talaga natin dito sa mundo. Hindi yung panluho lang, kundi talaga pong para sa ating buhay, para sa ating pamilya, sa ating mga anak, sa ating kakailangan sa araw-araw, ay makatarungan po ang Diyos. Talagang yun po ay ibibigay niya. Umpisa na po nating magdasal. Samahan niyo po ako. O Diyos Ama sa Langit, Diyos na buhay at dakila, muli po naririto kami sama-sama, at doon po sa mga nakikinig, saan man parte sila ngayon nakikinig, saan man parte ng mundo, nasaan man sila, nasa bahay, nasa trabaho, nagdadrive, namamahinga, o ano man ang kanilang ginagawa sa kanilang kinaroroonan, Ama, muli ay naririto po kami upang lumapit sa iyo, manalangin, at itaas ang lahat ng aming mapag-aaralan na ayon sa iyong mga salita na ipinasulat mo sa mga propeta. Sa mga propeta noong araw na hindi pa kami dumarating sa mundong ito, hindi pa bumababa ang Panginoong Hesukristo, ay ipinasulat mo na. At ganun din naman po sa pagdating ng Panginoong Hesukristo, na siyang ginamit mo upang matubos ang lahat ng mga kasalanan ng tao at mabigyan sila ng pagkakataon na kung sila'y nagkasala ay makapagbago
sa pamagitan po ng aming Panginoong Hesukristo at lahat po ng pangyayaring iyon, pati ang pagtuturo ng Panginoong Hesukristo. 3 taon siyang nagturo dito sa lupa at ibinahagi niya ang lahat ng dapat at inihanda niya rin po ang kanyang mga apostol upang nang sa gayon sa pagbabalik niya dyan sa iyong piling ay magawa ng kanyang mga apostol ang lahat ng kanyang iniwan. At ganun din po sa present generation po namin ngayon, na ang sabi mo nga po sa darating na huling araw ng panahong ito, ng sistemang ito, ibubuhos mo ang iyong banal na espiritu at ang lahat ng mga anak ng anak ng tao ayon sa iyong pinili ay magkakaroon ng pangitain, makakahula ng sabi ng magpa-prophesy ng mga mangyayari at pangyayari at magtuturo at magbabahagi ng kalooban na nagmumula sa iyo. Kaya po Ama, para po sa amin na maalaman namin, matutunan namin ang iyong kalooban, maisabuhay namin Ama, narito po kami at tinataas ang lahat ng aming mabasa, pakinggan ay amin pong maunawaan. Kaya po humihiling kami ng iyong banal na espiritu upang maging kasama namin bilang iyong presensya at ng aming Panginoong Hesus upang maintindihan naming mabuti ang iyong mga kalooban na nasusulat at upang makain namin ito upang aming maging kalakasan, maging katagumpayan at gayon din naman po Ama upang aming maging katatagan sa lahat ng aming hinaharap sa buhay sa araw-araw. At ganun din po Ama, tinataas ko rin po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Nakatabi mo dyan sa iyong kanan, nakaupo sa iyong kanan at habang ikaw naman po ay kumikilos upang ang kanyang mga kaaway ay ilagay mo sa kanyang paanan, ay ikaw po ang kumikilos ngayon at anuman po ang nangyayari sa mundong ito Ama ay naniniwala kami at ayon sa iyong salita ay ikaw ang kikilos. Kaya po sa panahon na ito, nalalaman po namin na iyong mga hinirang, na iyong mga pinili, na ang kumikilos sa ngayong panahong ito ay ikaw. Kaya po naniniwala po kami na kontrolado mo ang lahat ng pangyayari. Salamat po Ama, at anuman po ang mga kahilingan ng aking mga kasama, mga nakikinig dito sa audio record na ito, sa pangalan po ng Panginoong Hesus Ama ay ibigay mo po sa kanila at ipagkaloob ayon sa kanilang mga pangangailangan sa buhay nila. At tunay po naman na napakahirap pong mabuhay dito sa mundo, sa totoo lamang po, at ito'y alam po ng Panginoong Hesus sapagkat siya nagkatawang tao, naranasan niyang maging tao, kaya alam niya ang paghihirap ng mga tao dito sa mundong ito, lalong-lalo na po na ang mga kampo ng kaaway na isa na balakyot na ang dyablo na lumilin lang sa mga tao ay kasalukuyang naririto sa mundong ito. Ang kanyang mga kasamahan ang siyang lumilin lang sa tao, ay tunay po talagang napakahirap mabuhay sa mundong ito. Kaya sa pamagitan mo po Ama, sa pamagitan ng iyong banal na presensya, ng iyong banal na espiritu, ito po ay aming nakakaya at kaya po hanggang ngayon isinasamo po namin, idinadalangin na araw-araw po Ama ay pakisuyo ng iyong presensya sa pamagitan ng iyong banal na espiritu. Gawin mo kaming matatag upang magpagtagumpayan namin ang lahat ng aming nakakaharap sa buhay, mula ulo hanggang paa, anuman po ang aming mga pagkakasala Ama, sa isip, sa salita at sa gawa. Sinasamo po namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na kami mapatawad mo po nawa at tulungan, bagkus ay bigyan kami ng higit sa sapat na kalakasan upang ang araw-araw na aming nakakaharap sa buhay ay aming mapagtagumpayan, at ganun din po naman ang lahat ng iyong biyaya
maging pagsubok ay pinagpapasalamat namin po ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Sapagkat naniniwala po kami na ang lahat ng ito'y pinagkakaloob mo upang aming maging aral, maging katatagan, at upang lalo kaming maging matatag sa pagtatagumpay ng mga bagay-bagay na ibinabato ng kaaway. Kaya po Ama, sa pangalan po muli ng aming Panginoong Hesus at sa fellowship at sa pakikipisa ng iyong banal na Espiritu, ay inaangkin po namin na kasama ka namin at iyo pong ipapaunawa sa amin ang lahat ng aming mapapakinggan at lahat ng aming mapag-aaralan. At ganun din po ang kanilang mga hinaing, mga prayers sa kanilang buhay, ano man ang kanilang mga pangangailangan sa buhay, ano man ang kanilang request, prayer request, ay tinataas po naming lahat. Kasama po ako, nanaway pagkaloob mo po sa kanila ng ayon sa iyong kalooban. Salamat po Ama sa pangangalaga mo po sa amin sa araw-araw, sa aming pamilya, sa aming kapatid, kamag-anakan, sa aming mga kakilala at kaibigan, sa aming mga kapitbahay, sa aming mga kasamahan sa trabaho, at sa lahat ng tao pong naririto sa mundo, at higit sa lahat, ang lahat po ng aming mga kapatid sa aming Panginoong Hesukristo, ay abutin mo po nawa sila ng iyong mapaghimalang kamay at ibigay ang lahat ng kanilang mga pangailangan sa buhay ng ayon sa iyong kalooban, katulad po ng pagkakaloob mo sa amin. Ang lahat po ng ito, Ama, ay naangkin namin sa dakilang pangalan ng aming Panginoon at nag-iisang tagapagligtas ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesukristo. Kaya po Ama, muli po itinataas namin ang lahat ng aming papuri. All glory and honor, praise, worship, and thanksgiving ay tinataas po namin sa iyo Ama. Tanging sa iyo lamang na aming Diyos Ama sa langit, nag-iisa at walang katulad. Maraming salamat po. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ, we praise you and we give you thanks and we glorify you. Amen and amen. O muli po mga kapatid, ay sabay-sabay po tayong magsabi ng Amen, na ang ibig po sabihin ay tinatanggap natin at pinaniniwalaan natin ang lahat ng mga bagay at pinaparating sa atin ng Diyos Ama sa langit, lalong-lalo na po ang mga biyaya na ating hinihiling na kailangan natin sa ating buhay. Ito po, umumpisahan ko na po ang aking pagbabasa. Ang sisimulan ko pong pagbasa ay ito pong sa Hebreo 7. 7 po ang ating babasahin sapagkat meron po ako ditong marking na nabasa na natin ng 6. So, continuation po natin ang 7 na ang contents po nito, nilalaman po nito ang saserdoting si Melkisedek. Ibang saserdote tulad ni Melkisedek. Ito po, so uumpisan ko po ang pagbasa. Atin na pong simulan at upang ating maalaman ang kalooban ng ating Diyos Ama na sumasalangit. Ang saserdoting si Melkisedek. Itong si Melkisedek ay hari ng Salem at saserdote ng kataas-taasang Diyos na pabalik na si Abraham mula sa pagpuksa sa mga hari. Sinalubong siya ni Melkisedek at sinabi sa kanya, "Pagpalain ka ng Panginoon." Ibinigay sa kanya ni Abraham ang 10 ng lahat ng nasamsam niya sa labanan. Ayun.
Si Melchizedek po pala ay hari ng Salem at saserdote ng kataas-taasang Diyos. Ang saserdote po kasi ay lumalagay na parang kumbaga yung mga pari. Mga pari noon, yung mga ang tawag dito, yung nangunguna para magbigay ng aral sa ating Panginoon, ng ating Diyos, Ama sa Langit. Yan po, parang saserdoteng yung mga pariseo, may mga saserdote po ng noon yung mga Jews, katulad ni na Nicodemo, mga yan. Isa yan sa mga pariseo na ang po nila ay tagapagbigay ng mga kaalaman na nagmumula sa Diyos. Parang ganun din po itong si Melchizedek na sinasabi dito, saserdote ng kataas-taasang Diyos. Na ayon dito sa aking binasa, saserdote ng kataas-taasang Diyos, parang isa siya sa may kapamahalaan na magsabi ng mga bagay-bagay ukol sa Diyos. Ganun po. Yan. Tapos nung kita sila ni Abraham, si Abraham din naman ay nagbigay ng ikapo. Excuse me lang po, buksan ko yung aircon. Mainit kasi sa pwesto ko. Ito po, pisahan na po natin. Pagpalain ka ng Panginoon, ibinigay sa kanya ni Abraham ang ikapo ng lahat ng nasamsam niya sa labanan. Ang unang kahulugan ng pangalan ni Melchizedek ay hari ng katarungan. Ayun. Lumilipad pang. Hari ng katarungan. Melchizedek. Ang pangalan palang Melchizedek. Excuse me. Ay, ano ba yan? Talagang kaaway Ayaw akong pagbasahin. Hayya lalahura, hayya alayasu, hayya lalahura, hayya alayasu, hayya lalahura, hayya alayasu. Ayun, ang ibig po pala sabihin ng hari ng katarungan, ang Melchizedek pala, ay ang meaning po pala ay hari ng katarungan. Kasi po noong unang panahon, ang mga tao po hindi nagbibigay ng pangalan sa mga anak ng basta-basta. Pero po yung mga taong nakakaalam ng ukol sa Diyos o sumusunod sa Diyos, makikita mo po ang kanilang mga anak ay may mga kakaibang pangalan. Katulad po ng meron po ako, yung ninang ko nung kinasal ako. Ang pangalan ng isang anak niya ay Melchizedek. Melchizedek, oo nga po, natatandaan ko. Melchizedek ang pangalan nun. So, kasi po ngayon mostly ang mga pangalan ko ano-ano na lang, basta pinagsama yung pangalan ng tatay at nanay, ganun-ganun. Pero noon po kasi hindi. Kasi po noon, talagang pag sila'y nagbigay ng pangalan sa anak, talagang may magandang ibig sabihin. Na yung kanilang anak, kung ano maging gusto mo sa anak mo, yun ang ipapangalan nila. Parang, katulad po ng pangalan ko, ito po, kung ano yung ginagawa ko ngayon, nasa pangalan ko po yun. Nakasaad po sa pangalan ko yan. Kaya ko lamang din po nalaman naman ay nang ako'y nag-umpisa na rito seryoso sa pagsunod sa ating Diyos amang sumasalangit at sa ating Panginoong Hesukristo. At natutunan ko naman po ang ibig sabihin ng aking pangalan nung ako'y first year high school na sinabi ng pari sa akin kung ano yung
aking pangalan. Ibig sabihin ng aking pangalan. Kasi nga, nung pong ako'y nag-aaral ng elementary, ayaw na ayaw pangalan ko. Excuse lang po Ay, eto na po ako. Pasensya na po at nagbalat ako ng luya. Nagbalat po kasi ako ng luya para kung kailan naman ako magbabasa, saka naman ako gawa po kasi ng mga kaawayan Kapag meron po tayong gagawin ng ukol sa Diyos, hamahad lang yan Kasi alam niya na pag nalaman ng tao ang kalooban ng Diyos, wala na siyang magagawa. Kasi pag nalaman po ng lahat ng tao itong kalooban ng Diyos, sa totoo lamang po, wala na magkakasala. At saka ang pinaka-importante po doon, pag nalaman niyo po ang kalooban ng Diyos, at ang kanyang mga salita ditong nakasaad sa Biblia, malalaman nyo po kung paano nyo siya lalabanan. Yun po yun. Kaya ito na po, ay nagbalat ako ng may panlaban ako sa kanya. Ito, umpisahan po natin para mas malinaw. Itong si Melchizedek ay hari ng Salem, na saserdote ng kataas-taasang Diyos na pabalik na si Abraham. Mula sa pagkapuksa. Nang pabalik na si Abraham mula sa pagkapuksa sa mga hari, sinalubong siya ni Melchizedek at sinabi sa kanya, "Pagpalain ka ng Panginoon." Ibinigay sa kanya ni Abraham ang ikapu ng lahat ng nasamsam niya sa labanan. So, ito pong si Abraham, galing siya sa pakikipaglaban. Dahil nasasaad naman po dito, ayon po dito, nasamsam niya sa labanan. Nakalagay po Ang unang kahulugan ng pangalan ni Melchizedek ay hari ng katarungan at siya'y hari ng Salem. Nasa ibang salita'y hari ng kapayapaan. Tipo, ang ganda pala ng ibig sabihin ng Melchizedek, Walang nababanggit tungkol sa kanyang ama at ina o sa angkang pinagmulan niya. Hindi rin natala ang kanyang kapanganakan o kamatayan, tulad ng anak ng Diyos. Siya'y saserdote magpakailanman. Tingnan ninyo kung gaano siya kadakila. Ipinagkaloob sa kanya ni Abraham ang ikapu ng nasamsam niya sa labanan, at si Abraham ay isang patriarka. Ang mga hinirang na saserdote sa mga inapo ni Levi ay inatasan ng kautusan na kumuha ng ikapu mula sa mga Israelita sa makatwid bagay sa kanilang mga kapatid
bagamat mula rin sila kay Abraham, si Melchizedek ay di kabilang sa lipi ni Levi. So, kumbaga, dito po, ayon dito, si Melchizedek walang natala sa kanya kung saan siya nagmula, kailan siya pinanganak, kailan siya namatay, at kung sino mga magulang niya, wala pong natala. So, ibig sabihin, parang katulad ng sa Panginoong Hesus, isa siyang saserdote. Kaya lang ang ating Panginoong Hesus ay tinatawag naman na dakilang saserdote. Yun po. Katulad ng ating Diyos Ama, ang dakilang Ama na sumasalangit. Ito po, walang nababanggit tungkol sa kanyang ama at ina o sa angkang pinagmulan niya. Hindi rin natala ang kanyang kapanganakan o kamatayan tulad ng anak ng Diyos. Siya'y saserdote magpakailanman. Tingnan ninyo kung gaano siya kadakila. Ipinagkaloob sa kanya ni Abraham ang ikapu na nasamsam niya sa labanan, at si Abraham ay isang patriarka. At ang mga hinirang na saserdote sa mga inapo ni Levi ay inaatasan ng kautusan na kumuha ng ikapu mula sa mga Israelita sa makatuwid bagay sa kanilang mga kapatid. Bagamat mula rin sila kay Abraham, si Melchizedek ay di kabilang sa lipi ni Levi. Ngunit tumanggap siya ng ikapu mula kay Abraham at iginawad pa niya ang pagpapala sa taong ito na pinangakuan ng Diyos. Hindi mapag-aalinlanganan na ang pagpapala ay higit na dakila kaysa pinagpapala. Ang mga Levita, ito po, nasusulat, hindi mapag-aalinlanganan na ang nagpapala ay higit na dakila kaysa pinagpapala. Ito po, may punto dito Bibigay ko lang po yung paliwanag dito. Yung pinupunto po dito, hindi mapag-aalinlanganan, Hebreo 7:6 to Hebreo 7:7 pala. Hindi mapag-aalinlanganan na ang nagpapala ay higit na dakila kaysa pinagpapala. Ito po'y kaparehas ng it's better to give than to receive. Yan po, in English po yun, It's better to give than to receive. So, meaning to say, mas mabuti yung ikaw ang nagbibigay kaysa ikaw ang binibigyan. Bakit po nasabing ganon? Mas mabuti yung nagbibigay. Kasi po, kapag ikaw ang nagbibigay, iba po kasi yung percentage nun sa paningin ng Diyos kapag ikaw ang nagbibigay. Kumbaga, mas malaki yung percentage ng pagtupad mo sa batas ng Diyos kaysa dun sa ikaw yung binibigyan, ikaw lang ang binibigyan, parang gano'n. Mas maganda ikaw nagbibigay. Kasi pag ikaw ang yung nagbibigay, binigyan ka ng Diyos ng maliit, binigyan ka ng malaki, pinakita mo kung paano mo ginawa yung binigay sa'yo, na halimbawa, binigyan ka ng pagpapala ng Diyos. Ngayon, yung pagpapala na yun, di mo naman sinolo. Ibinigay mo rin sa mga tao, sa mga mahal mo, pinagkaloob mo rin sa kanila, na kahit wala na rin natira sa'yo, experience ko po yan. Patotoo ko rin sa inyo yan.
So, ibig sabihin, kapag ganun ka, hindi ka pagsasawaan ng Diyos bigyan. Hindi siya magsasawang magbigay sa'yo kasi alam niya na pag ikay binibigyan niya, hindi mo ipinagdadamot. Alam niya na ibinabahagi mo din. Pero kapag ikaw yung binibigyan palagi, tapos asa ka lang ng asa, pag meron ka, asa ka pa rin, ang percentage po na yun ay pinakamababa na sa paningin ng Diyos. Excuse me, ano ba ito? Talagang inaanuhan. By the blood of Jesus, sa pangalan ng Panginoong Jesus, lumayas ka dyan na ikaw na dumidistorbo sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos Ama sa langit. By the blood of Jesus, hayya lalahura, hayya ala Yesu. Ayun po, hindi mapag-aalinlanganan na ang nagpapala ay higit na dakila kaysa pinagpapala. Ang mga Levita na kumukuha ng ikapu ay may kamatayan. Ngunit pinatutunayan ng kasulatan na buhay si Melkisedek, kaya masasabi rin na maging si Levi na kumukuha ng ikapu ay nagbigay ng ikapu sa pamagitan ni Abraham, sapagkat masasabing si Levi ay nasa katawan pa ng kanyang ninunong si Abraham nang ito'y salubungin ni Melkisedek. So, ibig sabihin pala, meron po kasing mga ninuno na kumbaga kasi yung ating katawang lupa po kasi yan, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo dati, ito namamatay ito, yung katawang lupa natin. Pero yung katawang loob po natin, taong loob natin, buhay po 'yon. Na kapag namatay itong katawang lupa na ito, depende sa ginawa nyo dito sa mundo kung saan kayo mapupunta. Dalawa lamang po yung location ng kataong loob natin. Sa impyerno at sa langit. Yung langit, yun yung ipinangako ng Panginoong Hesukristo sa mga susunod sa Kanya. At yung impyerno, yan po yung sa kailalim-ilaliman ng itong mundo na ito. May kailalim-ilaliman po pala ito eh. Yung kailalim-ilaliman po niyan, yan po yung, hindi po ba kayo nagtataka? May mga panahon na may mga bulkan, lumalabas ang laba. Lumalabas ang umaapoy na laba galing sa ilalim ng lupa. Kasi po, yung ilalim na pinakailalim ng lupa na ito, may labang kumukulong apoy. At may nagpatunay na po niyan, may napanood po ako sa YouTube niya na sila'y mga digger sila, nagdidig sila ng mga lupa papailalim. Nagdig sila ng, syempre meron silang hawak na mga kagamitan, nagdig sila hanggang sa makarating sila sa kailalim-ilaliman ng earth. Tapos, ang nakakakalabot nga daw doon, marami silang naririnig na boses ng tao na humihiyaw. So, kung i-apply po natin dito sa binabasa natin, sa nasusulat sa Biblia, tunay po na may kailalim-ilaliman na kung saan ay ibinulid yung pinakapinunong Satanas, yung pinakamatandang dragon. Kung tawagin po kasi sa Biblia, si Satanas ay matandang dragon na inihulog sa lupa. Yun po. Ay siya po'y ibinulid sa kailalim-ilaliman.
Kaya po yung mga kumikilos ngayon sa mga tao, yung mga kampon, mga alipores, kumbaga, na gumugulo sa tao. Kaya nawa po sa pag-aaral natin ay magkaroon po tayo ng higit sa sapat na kalakasan. At makikita nyo naman po, ang kaaway ay takot sa pangalan ng Panginoong Hesus. At kung may mga rong kayong mga sa loob ng bahay nyo na mga dapat kayo, pag meron kayong mga nararamdaman o nakikita dyan sa loob ng bahay nyo, buhusan nyo ng sea salt. Hindi po kailangan ng tubig, sea salt. Sea salt po, ihagis nyo sa buong kabahayan nyo, sa buong paligid ng bahay nyo, sa lahat ng mga sulok-sulok ng bahay nyo, at sabihin nyo, by the blood of Jesus, I break all the disturbances that you are putting here inside of my house. Yan. Sasabihin nyo po yan doon sa masamang espiritu. And I command you to get out of my house. Ganun po. Nasa sa inyo po yon. Totoo po yon. Ginagawa ko yan. Kapag nakakaramdam na ako ng mga ginagawa ko po yan. At talagang nawawala. Tapos, ngayon po, nitong last na ginawa ko yan, siguro po May yun May, June, July, August, September. O sabihin na natin, May, June, July, August, September. Nasa 4 na buwan na po. Ginawa ko po yan at nakita ko po talaga. Ako po mismo, nakasaksi. Ako po mag-isa. Kasi yun ang pong ginagawa ko. Dito rin po nanggagaling yung sa Biblia. Kasi sabi dito mismo ng Panginoong Hesus, tayo'y maging asin ng mundo. Meaning maging asin ka, ikaw yung magbibigay ng alat. Kaya, at saka yung isang asin po ay isang ano ba tawag dyan? Isang paghahalimbawa po yung asin na ito po kasing asin ay sabihin ko na sa inyo ito po ay kinatatakutan ng masamang espiritu. Ang asin, yung sea salt. At depende rin po sa paggamit nyo yan, Sabihin nyo, by the blood of Jesus, pinalalayas kita dito at inaalisan kita ng karapatan sa panggugulo mo sa loob ng aking tahanan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamagitan ng dugo ng aking Panginoong Hesus, matagal ka ng talunan. Yan. Yan, meron na po akong pointers, binibigay ko sa inyo. Ito na po tayo sa Kapitulo 7:10. Sapagkat masasabing si Levi ay nasa katawan pa ng kanyang ninunong si Abraham, nang ito'y salubungin ni Melkisedek. Ang kautusan ay ibinigay ng Diyos sa mga Israelita upang sila'y maging ganap. Kung ang pagiging ganap ay nakamtan sa pamagitan ng mga saserdoteng mula sa angkan ni Levi, hindi na sana kinailangan pa ng ibang saserdote ayon sa pagpakasaserdote ni Melkisedek at di ayon sa pagkasaserdote ni Aaron. Kapag binago ang pagkasaserdote, kailangan ding baguhin ang kautusan at ang ating Panginoon na siyang tinutukoy nito ay kabilang sa ibang angkan. Wala isa mang naglingkod bilang saserdote mula sa angkan iyon. Alam ng lahat na siya'y mula sa angkan ni Juda at hindi binanggit ni Moses ang angkan ito nang sabihin niya ang tungkol sa mga saserdote. Yun. Bali po kasi lumalagay na ang saserdote pagiging pare. Pare, ganyan.
Papa. Para yan, isa yan sa masasabi mong saserdote, ang Papa. Yan. Kaya po, kapag pinalitan daw ang pagkasaserdote, papalitan din ang kautusan. Katulad po ng pangyayari, ang ating dakilang saserdote po ngayon, at hanggang magpakailan-kailanman, yun po ang kaibahan. Bukod sa dakila, hindi na po magbabago. Yun po ay ang ating Panginoong Hesus. Yan. Kung may tanong po kayo, i-comment nyo na lang po dyan. Ano po? Para po, pag mayroon tayong bibigay po natin, sasabihin po natin yung sagot dito rin mismo sa binasa natin. Ito na po tayo sa ibang saserdote tulad ni Melkisedek. Ito'y lalo pang naging maliwanag nang magkaroon ng ibang saserdoteng katulad ni Melkisedek. Naging saserdote siya dahil sa kapangyarihan ng buhay na kailanmay di matatapos at hindi dahil sa lahi ayon sa tuntunin ng kautusan. Naging saserdote siya dahil sa kapangyarihan ng buhay na kailanmay di matatapos. Yun po yung ating Diyos Ama sa langit, yung tinutukoy dito. Ang ating Diyos na buhay, na kahit kailan ay hindi matatapos. Siya pa rin noon, ngayon at magpakailan-kailanman. Yun po yan, si Melkisedek. Naging saserdote siya dahil sa kapangyarihan ng buhay na kailan may di matatapos. Yan po, katulad ng sabi ko, yan na ay ang ating Diyos Ama sa langit. At hindi dahil sa lahi. Yan, maliwanag ayon sa tuntunin ng kautusan. Sapagkat ito ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya, ikaw ay saserdote magpakailanman. Ayon sa pagkasisirdote ni Melkisedek. Ito na po, itong paragraph na to, itong sentence na to, ikaw ay saserdote magpakailanman. Ito na po yung ating Panginoong Hesukristo. Ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedek, kung gayon, inalis ang unang tuntunin dahil sa ito'y mahina at walang bisa, sapagkat walang napaging ganap ang kautusan. Ngunit higit na mabuti ang bagong pag-asang tinanggap natin sa pamagitan nito'y nakalalapit na tayo sa Diyos. Yan. Ito po ang Panginoong Hesus na po ito kasi wala nga pong makalalapit at makakarating na panalangin sa Diyos Ama sa langit kung hindi sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ayan po, maliwanag po Ang Diyos, balikan natin tong 19, sapagkat walang napaging ganap ang kautusan, ngunit higit na mabuti ang bagong pag-asang tinanggap natin sa pamagitan nito'y nakalalapit na tayo sa Diyos. Ayan, maliwanag po Ang Diyos ay hindi sumumpa ng gawing saserdote ang iba. Ngunit sumumpa siya ng gawin niyang saserdote si Jesus ayon sa sinasabi ng kasulatan. So, hindi po pala sumumpa ang ating Diyos Ama sa mga nagdaang saserdote. Kasi sinabi po rito na hindi po napaging ganap ang kautusan. Ayan maliwanag po Kung gayon inalis ang unang tuntunin dahil sa ito'y mahina at walang bisa sapagkat walang napaging ganap ang kautusan. So meaning, hindi po siya naging hindi siya naging ano ba yung maliwanag sa Tagalog? Hindi siya yung naging parang mabisa. Hindi parang naging mabisa siya. Kaya pinalitan sapagkat walang napaging ganap nakalagay po dito sapagkat walang napaging ganap ang kautusan ngunit
higit na mabuti ang bagong pag-asang tinanggap natin sa magitan nito ay nakalalapit na tayo sa Diyos. Ito na po, dito na po ina-apply ang Panginoong Hesus. Dito na po sa salita na ito, na sa magitan nito ay nakalalapit na tayo sa Diyos. Totoo naman sa magitan po ng ating Panginoong Hesus, makakalapit na tayo sa Diyos Ama anytime. Sabihin nyo lang po, Diyos Ama sa langit, Diyos na buhay at dakila, sa pangalan po ng aking Panginoong Hesukristo na aking tagapagligtas, itinataas ko po sa iyo ang lahat kong mga panalangin ito ayon sa iyong kalooban, na ganito po ang aking kailangan. Nawa po ay mangyari at matupad. Ito po ang aking kalooban, subalit ikaw po ang nakakaalam ng lahat ng mabuti, kaya't maghari nawa ang iyong kalooban at huwagan sa akin. Ganon. Ayan po Yun po yung mga tamang pananalangin sa Diyos. Binibigay ko po sa inyo, kaya huwag nyo pong pag may time na nagpo-post ako at may sinasabi ako, kukunin nyo rin po yun, at yun po yung magiging gabay nyo rin sa pananalangin nyo, sa pakikipag-ugnayan nyo sa ating Diyos Ama sa langit. Ayan po. Dito na po tayo sa Kapitulo 7:20 under ng ibang saserdote tulad ni Melkisedek. So ibang saserdote tulad ni Melkisedek. Ibig sabihin, ibang saserdote, kasi Panginoong Hesus na po ito. Itong binabanggit dito. Ang Diyos ay hindi sumumpa ng gawing saserdote ang iba. Ngunit sumumpa siya ng gawin niyang saserdote si Hesus ayon sa sinabi ng kasulatan. Ang Panginoon ay sumumpa at hindi siya magbabago ng isip. Ikaw ay saserdote magpakailanman. Tingnan niyo po, di ba? Sinabi ko kanina, hindi magbabago ang pagkasaserdote ng ating Panginoong Hesus. Dahil kay Hesus, tayo ay nakatitiyak ng isang lalong mabuting tipan. Dati maraming saserdote ang naghahali-halili sapagkat namamatay sila at hindi nakapagpapatuloy sa panunungkulan. Ngunit si Hesus ay buhay magpakailanman at hindi siya mahahalinhan sa kanyang pagkasaserdote. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Tingnan niyo po. Diba? Sinabi ko kanina, ano po? Eto. Sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Hesus kung gayon ang dakilang saserdote makatutugon sa ating pangangailangan. Siya'y banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sangkalangitan. Hindi siya tulad ng ibang mga dakilang saserdote na kailangang maghandog ng mga hain araw-araw. Unay para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsay naghahandog si Hesus at iya'y pang magpakailanman. Nang ihandog niya ang kanyang sarili, may mga kahinaan ang mga dakilang saserdoteng hinirang ayon sa kautusan. Subalit ang saserdoteng hinirang na may panunumpa ay ang anak, banal magpakailanman, at ang panunumpa ng Diyos ay huling dumating kaysa kautusan. Ayan po, napakaliwanag, Kasi po, ito po, matatapos na yung ating isang oras, babasa pa rin po ako ng 8, pero sa ibang na po. Ngayon, dito po yung natitirang minuto ay iyaano ko po yung ibang paliwanag. Ito po yung nasusulat na dito po sa parte ng sinabi ko kanina, ang Panginoon ay sumumpa at hindi siya magbabago ng isip. Ikaw ay saserdote magpakailanman. Yung pong binabanggit na Panginoon po dito, ito po yun, na sumumpa, ito po yung ating Diyos Ama. Diyos Ama sa langit. Ang Panginoon ay sumumpa at hindi siya magbabago ng isip. Kasi po ang ating Diyos Ama sa langit ay tinatawag din siyang Panginoon. Ang ating Panginoong Hesus ay tinatawag ding Panginoon. Kasi po yung Panginoon sa salitang Hebreo, Adonai.
Pero, kung pinakamaganda pong gagamitin natin ay yung Diyos Ama sa langit, buhay at dakila. Hindi po Panginoon lang. Kasi pag Panginoon lang, Panginoon din po ang Ama, Panginoon din po ang Panginoong Hesukristo. Ang utos nga po ay itataas natin sa Panginoong Hesukristo ang lahat ng ating kahilingan. So much better na kapag tayo nananalangin, Diyos Ama namin, buhay at dakila na sumasalangit, na may gawa ng langit at lupa, sa pamamagitan po ng aming Panginoong Hesukristo, na siya naming Panginoon at tagapagligtas. Narito po ang aming mga kahilingan. Yon, ganun po ang pinakamaganda at malinaw na panalangin. Ayan po, binibigay ko po sa inyo, para po na maintindihan natin. Kasi po ang ating Diyos ay specific. Gusto niya yung maliwanag yung iyong pagsasaad ng iyong mga kalooban. Although matalino, makapangyarihan ang ating Diyos, pero gusto niya sasabihin mo ng mabuti ang iyong kahilingan. Kasi para walang kulang. Na meron nga akong kakilala, sabi niya siya na nanalangin sa Diyos, sabi niya bigyan mo po ako ng, palagi daw niya pag siya nag-asawa, nananalangin siya, bigyan mo po ako ng asawang mabait, ganyan, maunawain, ganito, ganon. Ibinigay naman daw sa kanya. Kaya lang, hindi daw niya nasabi na bigyan mo po ako ng asawang malusog. Yun daw, lahat daw ng sinabi niya sa Diyos ibinigay sa kanya. Kaya lang, hindi daw niya nasabi na malusog, kaya daw lagi sakitin. Di po ba? O, isang sample yan na binigay ko sa inyo. Totoo po na ang ating Diyos ay specific. Kaya po pag tayo mananalangin, sabihin niyo po ang lahat ng inyong kagustuhan. At sa bandang huli, itaas niyo po, pwede rin po sa una pa lang, itaas niyo na sa pangalan ng Panginoong Hesus. Pwede rin pagkatapos ninyong sabihin lahat ng inyong mga panalangin, saka niyo sabihin na itinataas niyo po ito sa pamagitan ng aking Panginoong Hesukristo. At kung ikaw po ang nakakaalam na kung ito'y makabubuti sa akin o hindi, kaya po, maghari pa rin po ang iyong kalooban o aking Diyos Ama na sumasalangit. Yan, ganyan po. Awag po yung mananalangin tayo pa yung mananalangin tayo pa yung mayabang para bang nag-uutos tayo sa Diyos. Wag po ganon. Kailangan nating magpakumbaba sa Diyos. Ayan po. At naintindihan nyo po ang kaibahan ni Melchizedek at ng Panginoong Hesus. Saserdote rin po si Melchizedek unang-una. Kaya lang, kahit si Aaron, saserdote rin po si Aaron, yung kapatid ni Moses. Ngayon ay nabago po yon, pinalitan na po yon dahil nga yung mga kautusan ay hindi na natutupad o hindi, kumbaga hindi napapaging ganap. Ang nakalagay po dito, hindi napapaging ganap. Kung gayon ay inalis ang unang tuntunin dahil sa ito'y mahina at walang bisa sapagkat walang napapaging ganap ang kautusan. So, kaya po pinalitan ng dakilang saserdote na ang ating dakilang saserdote ay ang ating Panginoong Hesus. Kaya po, maganda po ang ating binasa ngayon. Itong nasa 7 lang po ang nabasa ko. Pasensya na po, talagang ganyan po kumilos ang kalaban. Kapag alam niya na ibibigay ang mga kaalaman, karunungan sa tao, kasi po, kaya pag nalaman natin yung mga karunungan mula sa Diyos, makakaya natin siyang labanan Kasi po, sabi nga ng Panginoong Hesus, labanan mo ang dyablo at iya'y lalayo sa'yo. Dyablo. Kaya, so ito pong ginagawa natin ito. Pag-aaral natin to para labanan siya at huwag siyang mang-istorbo sa buhay natin Kaya ang ginagawa naman niya, ito ini-istorbo niya ako kung ano-anong ginagawa niya sa akin para wag akong matuloy magbasa. Meron naman po tayong, tawag dyan, para-paraan nga lang po yan diba? Para labanan natin siya. Kaya po ito,
nakabasa po ako ng 7, itutuloy ko pa rin po ito yung 8. Kaya lang sa bukod na video na po kasi nasa 55 na po eh. Kaya po muli manalangin po tayo. O Diyos Ama sa langit, maraming pong salamat. Salamat din po sa bigay mong karunungan sa aming lahat. Ano man ang aming napakinggan ngayon, nawa po'y maisabuhay namin at makain namin upang maging malakas ang aming taong loob, ang aming espiritu, na siya naming kasama sa araw-araw upang mapaglabanan namin ang anumang mga tukso sa buhay na ito. Marami pong salamat, Ama, ang lahat ng papuri at pasasalamat. All glory and honor is all yours in the name of our King and Savior Jesus Christ. Amen. Maraming pong salamat, Ama, at hanggang sa muli po ng aming pagbabasa ay patuloy mo po kaming samahan ng iyong presensya sa magitan ng iyong banal na Espiritu. Maraming salamat po, Ama. To God be the glory. In the mighty name of Jesus Christ, we praise you and we thank you, O our Father God in heaven. Amen. O sige po mga kapatid, hanggang sa muli.